ang oral health po ay napakahalaga, sabi ko nga po, no? Napakasimple o napakaliit na portion ng ating katawan, pero ito po ay related lahat sa ating pangangatawan. Kung ang mata po natin ay siya po ang pinto ng ating kaluluwa, no? Pero ang ating bunganga naman po ay siya po ay ang bintana ng ating kalusugan, ano po? So ito po ay may kaakibat na nandito po pwede po ito mag-contribute sa diabetes, no? Yung pong sinasabi nilang endocarditis, yung pong may mga heart ailment. So isang bagay din po ito na dapat nating tignan. At the same time po, yung may mga lung problem at respiratory problem ay isa rin pong factor ito na dapat tignan ng ating oral cavity kasi ito po ay po pwedeng magdulot. Sabi ko nga po pati po yung may mga diabetes din, no? So kailangan din po na matignan ito na isa po kasing paraan nito na halimbawa po ang bacterial endocarditis, ano, kung ito pong mga dumi na sa bibig nating ito ay hindi po matatanggal, so ito po ay pwedeng mag-travel through our bloodstreams. So ito po ay pwedeng pag-travel po nitong mga duming ito, yung mga plaque na ito, ay ito pong bacteria na ito ay pwede po itong maapektuhan ang ating puso, ano po. So ang bacterial endocarditis po ay napaka-fatal din, ano po. So ang kailangan po kanya po bago po namin gawin ng isang pasyente na merong ganitong condition is meron muna po kaming pinapainom na prophylactic drug para po bago po namin ito gawin, no? So may mga antibiotics muna po kaming ibinibigay para po maging safe po ang aming pasyente. So napakahalaga po at napakaingat po na dapat nating gawin at i-treat ang mga pasyenteng may ganitong problema sa kanilang kalusugan. Okay, thank you for that, Doc Del Ayun. Coro. Attorney Doc, sige, habol pa tayo ng ilang mga Yes. katanungan. Yes, Miss Go, Annie. please. Oo, Thank you. talagang, Miss Annie, siguro magko-comment ako doon sa sinabi ni Doc na marami po kasi sa atin na last priority yung ipin. That's correct. Ito na, makikita po ninyo, sinabi po ni Doc na maaari po kayong magkaroon ng sakit sa puso at saka iba pang sakit kapag pinabayaan po ninyo yung inyong ipin dahil yung bakterya na yan pwede pumunta kung saan-saan na sa parte ng katawan po Mag-travel. ninyo. But Doc, okay. We are talking about yung meron ng mga poor oral hygiene, okay? Let us now go to what we should do or what we should avoid para po hindi maging masama ang lagay ng ating ngipin, pati gums po natin. Sige po, Doc. Yes po, no? Kung tutusin po, napaka-basic din po ng dapat nating gawin bilang individual, no? Yun pong simpleng regular na pagbabrush po ng ating mga ngipin, tsaka po yung awareness po ng tao. Kailangan po kasi na nandun yung promotion at yung pong mga tao na hindi rin po na sabi nyo nga po na hindi po napupunta o nare-reach po ng ating mga programa for the dental, ano. So mahalaga po na may mga information dissemination po tayo para po sila maging aware at kung paano po natin gagawin ito para malaman din nila na napakahalaga po ng ating oral health. Sabi ko nga po, ang simpleng pagsisipilyo at ng 2 beses sa isang araw is ideal na po yun. At least 2 beses sa isang araw ng 2 minutes. So isa na po itong malaking bagay para po makabawas sa ating mga oral diseases na ito. At the same time, ang paggamit po ng floss, pati dental floss po, at yung ating diet din, ano po, napaka-importante rin po yung ating water intake, no? Napakahalaga din po na tayo po ay lagi umiinom din ng mga water instead of mga beverages po, no? Then yung po at least once a year po na pumupunta tayo sa ating mga dentist. So yun na po, doon na po papasok yung
yung pong oral health awareness na gagawin po ng dentist kung papaano po siya mas lalong ma-educate at kung papaano niya pa po lalo maiingatan ang kanyang oral health. Okay, ganda nito. Doc, one follow-up lang, Miss Annie, one Opo, follow-up. opo. Doon po sa, in particular, yun pong diet na sinabi po ninyo, ano po yung mga dapat iwasan? You mentioned carbonated drinks, and then matatamis, Yes. tama po ba, Doc? Or do we Yes. have any Sugary, other opo. foods na dapat po nating iwasan? Yes, actually po, the thing is, kung pwede naman din ho nating kainin naman po itong mga ito, pero in moderation po. Lahat naman po ay pwedeng kainin. Pero sobra nito, yun po ay magdudulot po talaga ng problema sa ating oral health cabinet. Lalo na po itong mga kabataan, no? Mga bata po na mahihilig sa chips, no? Isang bagay po ito na pong nag-contribute yan, no? At saka po yung mga carbohydrates po, yung mga bread. Meron po kasing mga tao na mahilig po talaga silang kumain ng bread, no? So ito po kasing mga carbohydrates na ito or ito pong mga is mataas po kasi yung acidity level po, no? So isa pa rin pong napaka-importante pong natin is kanya po sabi nga po, no, pag kumain ka ng mga ganito, kailangan yung marami talagang water intake. Kasi po yung saliva, so factor po kasi ang saliva, no? Kung bakit po nagkakaroon po talaga ng plaque accumulation, kumbaga yung pong mga tartar or yung pong namumuo po yung calcular deposit po na tawag doon sa ngipin na yun dahil nga po doon sa ng saliva. Although ang isa pa hong factor kung bakit din po nagiging ang saliva, acidic ang saliva po natin. Kasi po may mga maintenance. So napakahalaga po, kanya nga po sabi din po nila may mga maintenance po na mga mga maintenance medicines is kailangan po umiinom din po talaga ng maraming water para po talagang ma-wash off din po at hindi rin po magtagal yung poong acidity nung ating yung pong sa saliva na mag-contribute for capillary deposits. Okay. Okay, thank you very much for answering that, Doc.